the presence of our policeman in the streets of Manila may, at least prevent, if not apprehend. And if we fail, which most likely, pamisa-misan, dahil hindi naman po perfecto ang aming organisasyon, na sila'y ma-apprehend, we go after them. Ay pupunanan po namin yung mga yan para mapanagot at wag tutularan na papasok ng Maynila. Nahuli po natin yung isang, ipaalala mo nga, palabas mo yung video, yung mga suspect. Ito pong mga tulonggis na to, magtsuhin po ito. Yung tsuhin, nadali na po, noong June 26. June 26. Na-inquest noong June 27. At kung nanonood kayo dito at lagi kayo nakaantabay, kasama ko rin sila General Santiago, naipresenta na po namin. At kami po ay nanawagan, yung nakamotor, yun yung nadali, di ba? Ito na yung bata naman. Na itong mga to, isa pang suspect na hindi pa nahuhuli, nanawagan tayo sa mga magulang, anak, at pati doon sa tsuhin na nakalawin, na kung po pwede, harapin nila at papanagutin yung kanilang sala o krimen na ginawa. At nang sa ganun, makapagbigay naman tayo ng peace of mind doon sa mga biktima at higit sa lahat ay justisya, which napanood nyo din po dito. Ito po ang update ngayon, after a few days of follow-up operation ng Manila Police District, nakuha na po itong si Hercules. Halika rito. Dali mo dito. Ito po yung pangalawa at huli, Pangalawa at huli sa suspect na naganap. Ito po yung marami na nabiktima. Paano nga ito, General? Saan ito tumitira dati? Mayroon po siyang 7 theft cases na na-file sa Pasig City at mayroon po isa sa Pangasinan. Yung gaya po nung nabanggit natin nung una, sir, na unang lapag po nila ngayon dito sa Maynila, pang-siyam na po ito. Pero sa Manila una po, pero nakalawit po kagad ng Manila Police District sa atas po ng ating mayor. Ayun po yung sinasabi namin, siguro na pagtatagumpayan nilang gawin yung kanilang krimen o pambibiktima sa iba't ibang dako ng ating bansa, o in this case, Luzon, ngunit sumubok po sa Maynila. Dito, nakalawit to. Itong si Hercules Ebuanga, tama ba? Ebuanga? De Los Santos. Buti. Buo ka pa naman. Buti, sumuko ka or nakipag-ugnayan kayo. Pinantayan mo ito sa Pasig. Pinalo po talaga to ng ating Manila Police District. At nakipagtulungan na rin yung tsuhin nito. Buti na mababait pa sa yung tsuhin mo. Ngayon, at least, magiging close kayong dalawa. Very close kayo. Sama kayong hihimas ng rehas sa loob. At least magkakaroon kayo ng banding. Kasi very close kayo sa motor. Habang tinitira, ito yung pumasok sa Maynila. Napag-usapan lang po namin. Napag-usapan nyo lang. Napadaan lang po kami. Padaan lang kayo. Hindi ba kayo nanonood ng Facebook o hindi nyo ba napapanood na may gobyerno na sa Maynila? Talagang sumubok lang kayo, Kaya po, kita ninyo, sa mga kalongges, hindi ho sulit Ako na, total, kwentahan lang naman. Titira kayo. Nakadelay siya kayo ng 30 o 50, 100. Pero sa paghahabol ng Manila Police District, lumiliit ang mundo ninyo. Habang kayo nagtatago, syempre, gumagastos din kayo araw-araw. Yung kinita ninyo sa kawalangyaan, nauubos din. Tapos, hindi pa kayo titigilan. Mas marami pong pera ang gobyerno kaysa sa pera na nakuha ninyo. Yung pera ng gobyerno dito sa lungsod ng Maynila, ginagamit namin ng mabuti upang kayo papanagutin sa mata ng batas. At makapagbigay kami ng kapanatagan naman sa mga taga-lungsod ng Maynila at sino mang dumadako sa lungsod ng Maynila. Maring a few hours, which is madalas mangyari, a few days, which is madalas mangyari, ngunit hindi kami mapapagod kahit 1 taon pa namin kayong hinahanap. Kahit 2 taon pa,
At napabalita na rin po dito, nahihirap na rin namin sa inyo. Kahit 15 taon pang nagtago. O tinakbuhan yung aming mga husgado. O, naging wanted kayo. O hahanapin po namin kayo. Kaya, congratulations sa mga Batang Maynila. No? Ito po, sa mga biktima na wala na po ngayon, ito po yung additional suspect. The second suspect, ito po yung dalawa. Sa ulit-ulitin ko, ako naman hanggat maaari gusto ko nadidiplomasya kayo. Huwag niyong gagawin sa Maynila. Hanggat nandito kami, pipilitin namin mapagtagumpayan na magkaroon ng kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod. So, sa mga biktima, ito po ang update. O, sa mga magulang naman ito na nanonood, ito po, buhay po yung anak ninyo. Ligtas. O, harap po siya sa husgado. Mas mahal pa ngayon ang bayad ng abogado mo kaysa doon sa natira mo. Tapos for the meantime, hoyo ka. Ilan taon ka na? 20 po. 20? Hindi ka ba nag-aaral? 15 nag-umpisa sa 15 nag-umpisa. 15 ka nag-umpisa? Grade 4 lang to, Mayor. 15 anyos, tumitira ka na? Sayang, ako, hihinayang ako, siyempre, alam mo, katulad niya, 14, 15 anyos, pinag-uusapan niya sa mata ng batas ngayon, ng mga congressman, senador, o even yung mga ibang mga individual or organization. Ito, nagsimula, 14, 15 anyos, nagpalaki lang tayo ng dragon. Kaya kailangan talaga, siguro, ewan ko hindi naman ako mambabatas, siguro napapanahon na pag-aralan natin maigi. Kasi kung hindi, pag hindi sila nagkakaroon ng obligasyon o responsibilidad or pananagutan dala ng kanilang edad o murang edad, baka pagdating ng araw, pinalalaki lang natin sila na lalong maging adventurer. Ito, kala niya pasyalan ng Maynila. Pasyal ka na ngayon sa Hoyo. Sige, dali nyo na yan. Okay po, ayan po mga kababayan. Sige, dali nyo na yan. Muli naman, bilang update, nandito po si General Santiago na nakatulong natin ang Manila Police District. At hindi po kaila sa inyo na may naganap pong malaking peace rally sa lungsod ng Maynila. Kahapon, at nag-umpisa ito ay gabi nung isang araw. Sila po ay dumako dito sa Maynila. Maayos po silang dumating, maayos silang nakita ang Liwasang Bonifacio at ang Liwasang Bonifacio po ay Freedom Park. Kaya po pinayagan yan ng inyong lungsod. In fact, hindi po kailangan ipagpaalam. Kaya lamang ikinalulugod namin sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo sapagkat yung pakikipag-ugnayan at pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ay talaga pong ginawa nila. At kami naman dahil kami properly informed, agad kami naggayak ng mga katulad ng ginagawa naming tulong sa iba pang rallyista na nagiging maayos. Lagi. Kasi hindi lamang po yung Iglesia ni Cristo ang nagrarally sa Maynila. Meron din ibang mga sektor or relihiyon na nagrarally sa Maynila. Na simula nung tayo naging mayor, ay tayo yung nagpapadala ng mga medical team, MDRRMO, traffic, tubig, pagkain, sa iba pa na naganap. Katulad halimbawa nung, if I'm not mistaken, na September, saka November, ngayon naman, ngayong Hulyo. So, kami po ni General Santiago ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating mga kapatid na dumako ritong maayos at umalis ng maayos. Wala pong vandalism na nangyari. Walang paninira ng halaman. Walang paninira ng mga gamit ng pamahalaan. Walang paninira ng stoplight. Kaya pa po silang dumating, nasaad nila yung kanilang hinaing
at damdamin ng malaya sa lungsod ng Maynila at maayos silang umalis. Bagay na aking pinagpapasalamat din sa Manila Police District with their restraint and policing the area. Ulitin ko po, no? Dito kayo nakakita na kapag talagang nag-uusap ang pamahalaan, yung puliso nandiyan dyan sa nakikita ninyo. Pero wala ko kayong makikitang dunggulan dito sa Maynila. Wala ko kayong makikitang pag-aalitan sa pagitan ng mga dumako dito sa Freedom Park. Tapos, ginawa rin namin yung dati na namin ginagawa sa mga mabubuting rallyista. Kasi, ang gusto namin sa Maynila, ay malaya po kayo makapagpayag. Sino man kayo. Pero kung halimbawa, sisirain ninyo yung mga gamit namin, mag-i-spray kayo. No? Ay-sprayan yung mga pader namin. Papabuyin nyo yung mga tindahan ng negosyante sa lungsod ng Maynila, mga building gamit. Hindi po kayo welcome sa Maynila. Hindi namin kayo para suportahan. Ngunit kung halimbawa, ang ninanais ninyo ay magpahayag ng inyong saloobin, which is garantisado ng saligang batas, ay dito po, welcome po kayo sa Maynila. Kaya po, kung gusto kong kunin ang pagkakataon na ito, ipagpasalamat sa ating Manila Police District, headed by General Santiago, sa Traffic Management Bureau, Director Dennis Biahe, kay Kenneth Amorao, Director ng DEPS, yung naglilinis. Kasi po, yung mga kapatid, may kinain sila, inilagay nila sa tamang sisidlan. Tapos, inimpok nila doon sa isang area, siya naman pumasok ang pamahalang lungsod na kinuha yung mga basurang yaon. Kaya makikita nyo, walang kalat na naiwan sa Liwasang Bonifacio. Sa MDRRMO, dahil pinadala po natin yung mga panyo, doktor, first aider. Naayos ang traffic, nasunod do sila. Sinabi ng direktor ng Traffic Bureau na kung po pwede dito pumarada, ayusin ang pagparada. Sumunod po ang lahat. Kaya po nagamit ang kalsada, lalo na ang main artery, yung ating Loton. So, sa ating DEPS at kay Director Arnel Angeles, ang kanyang mga kasama sa MDRRMO, sa police, at sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, at yung ibang nakisali doon sa rally na naganap kahapon. Natapos ng mapayapa at maayos. Yun ang hangad ko. No matter what matter most is that hindi nagambala ang buhay ng iba nating kababayan na nakatira sa lungsod ng Maynila at dumadako sa Maynila sa ginagawang constitutional rights ng ibang mga kababayan natin. Yung pinapractice yung kanilang constitutional rights o protektado sa saligang batas. So muli po taus-puso po ang aming pasasalamat. Sa nakatapos po tayo ng maayos. Yun naman ang hangad namin. Kaya po sa ngayon ay maliwalas na po muli ang lugar ng Freedom Park, ang Liwasang Bonifacio, at payapa na po muli ang lahat. So yan po ang ating update. At kayo po naman ay kung limbawa hindi kalabisan sa inyo, ay please do share this broadcast at sa inyong mga kaibigan at kakilala, so that everybody will be properly guided and well informed